Nilinaw ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na hindi dapat mag-alala ang mga tauhan sa ipinatutupad na right-sizing at streamlining sa ahensya. Ayon kay Gatchalian, hindi apektado ng right-sizing at streamlining ang mga tauhan at empleyado ng DSWD dahil sa ang katotohanan ay kulang ang bilang ng mga tauhan ng ahensya at patunay nito ay humingi na ng tulong ang kalihim sa Department of Budget and Management para magkaroon ng plantilla posisyon. Anya, ito ay dahil patuloy na lumalaki ang departamento sa mga nakalipas na taon, kung kaya't nangangailangan ng DSWD ng mga tauhan. Sa isang ambush interview matapos ang pagtalakay sa 2024 budget ng DSWD, sinabi ni Gatchalian na pawang mga assistant secretaries ng ahensya ang nagbitiw na sa tungkulin kamakailan. Baka magpanik yung mga empleyado namin na hindi sila kasama doon. In fact, gusto nga ni Secretary Senator Tulfo gawin silang regular para may security of tenure at kung maaari dagdagan pa. Pero ang sinabi kong right sizing and streamlining ay doon lang sa ASECs namin. So sila yung nag-file ng courtesy resignation. Anya, 20 assistant secretary ang sabay-sabay na naghain ng pagbibitiw sa tungkulin at isa-isa pang pinag-aaralan ang iba pa. Kaugnay nito ay sinabi rin ni Gatchalian na pinag-aaralan na ng DSWD ang 1.4 million na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa kung sino-sino ang dapat maalis o manatili na makatanggap ng naturang benepisyo. Ayon kay Gatchalian, 700,000 individual ang kasalukuyang sinusuri ng ahensya kung dapat na maibalik at makatanggap muli ng benepisyo ng 4Ps. Aniya, karamihan sa mga ito ay dating tumanggap ng benepisyo noong bago at pagkatapos ng COVID-19 pandemic, kung saan marami ang dumaing na nawala ng trabaho at naging mahirap muli. Sinabi ni Gatchalian na nasa 4.4 million ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino. Nasa 1.4 million families anya ang nireassess ng DSWD at nangganganib na mawala sa listahan ng 4Ps. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.